Maligayang araw na kasalukuyan sa atin. Sana lumaya na rin tayo soon. Yung tunay na paglaya. Hay nako. Anyways, ako po, nasa Pinas po ako, here in Marikina. But may kapatid po akong OFW sa Germany, and yung tatay ko po, dati din siyang OFW sa Middle East, pero retire na siya. Tapos po, ever since like high school pa lang, yung mga panahon ni PGMA, yun, aware na ako like sa mga current events, ganyan. Tapos nung college naman po, disclaimer lang, I was a PGMA scholar also, so nakinabang din po ako sa government. And nung nag-work na po ako, I'm not sure if nabanggit ko na, sa BPO po ako nag-work ngayon. So, nung panahon po ni Pinoy, syempre, yun yung mga time na nag-work na ako. So, hindi na rin ako ganun ka-updated sa politics. Pero like sa mga news, updated pa rin po. So, ang concern ko dati is yung tanimbala talaga. Kasi part ko ng ko rin, nung nag-work na ako, syempre, nagko-fangirl. Yan, K-pop fangirl po. Disclaimer lang. So, ayun po, yung mga pag umaalis po ng bansa, yun po yung kinakabahan yung sa mga tanimbala. Pero yun na nga po nung si PRRD na yung naging presidente, syempre dahil sabi niya papakain niya yung bala kung dun sa mga airport official, di ba? Parang gano'n. So parang nagkaroon ka ng confidence na antal dito na pwede mo silang sabihin na susumuko kayo PRRD. yung ganun pong yung ganun pong mga moment. Tapos eto na nga dahil kay BBM, Diyos ko Lord. Hi. Dahil sabi niya, nangako siya ng continuity. So talagang yun yung pinanghawakan. Kahit po sinabi nun ni PRRD na merong presidentiable na gumagamit, parang hindi nakinig. So parang ngayon ko nga nare-realize yun nga yung hindi pakikinig, nasa huli yung pagsisisi. Kahit na sobrang DDS, pero hindi pinakinggan si PRRD. Pero yun nga po, nangyari, naboto na siya. So nabudol, yan, isa po ako sa mga nabudol. Nung panahon po ni PRRD, hindi ako naka-attend ng meeting de avance niya. Kaya nung meeting de avance ni PBBM, kahit na sobrang effort na ang tagal tumayo doon, sakit sa paa, tumayo dun sa may MOA, talaga pong sinagalang namin ng friend ko na nabudol din. Hindi na po kami nag-uusap about politics now kasi medyo ayaw na rin niya. Ako po, active pa rin. As I said, listener niyo nga po ako. And since andito si Miss Sass, I'm not sure kung nakikinig pa siya, pero thank you talaga, especially kay Miss Sass. Kasi yung sa foreign relations before, very siya sa akin, very very foreign, hindi mo siya maintindihan. Very pero enlightening, talaga, yung naintindihan mo siya. Opo, naintindihan mo siya parang in a layman's term po, tapos may mga nire-recommend pa siya ng mga lecture. So yun, yun talaga, kasi also sa mga teachers ko rin dati, sobrang rin ako. Like, may teacher ako, if I remember, nung grade 6 ako, na parang sabi niya, sa mga magsasaka, yung kakainin yung kanin, huwag kayo magtitira. So, ganun po, hanggang ngayon sa akin, sobrang ubos yung kanin. Kasi sabi niya, yung isang butil ng bigas, pinaghihirapan niya ng mga magsasaka. So, yun po yung tumatak sa akin. And yun nga yung nangyayari ngayon sa pagbaba ng mga, ng tariff sa rice. Sobrang nakakaawa sa ating mga magsasaka. Ayun, yun lang po. Hopefully, by July, we see something new. Ewan ko, nakikinig din po ako sa kay Mama Harlika. So, yun po. May hope pa rin ako. Yeah. Sana it will, yung kung ano man yung paghihirap natin ngayon, it will end soon. Yun lang po. Thank you.